earlier, Christian faith is not just believing in our Lord Jesus Christ's death and resurrection, not just believing but living. Far more than being Sunday Catholics, we are called by Christ to live our faith daily. And to talk about living Christian faith in daily life, we have with us the pastoral and spiritual director of the Holy Apostle Senior Seminary in San Carlos Seminary, Makati. He is also the spiritual director of Rivers of Living Water Catholic Charismatic Community, president of Catholic Travel Incorporated. We welcome with the love of the Lord, Father Dave Concepcion. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sana may libro din akong binibenta. My dear friends, my dear brothers and sisters, it's good to examine ourselves if we are really living our faith in our daily lives. I do not know if you heard the story about a woman. First, she was dying to finish high school to start college. Then she was dying to finish college to start working. Then she was dying to marry and have children. Then she was dying for her children to finish schools and have a good life. Then she was dying to retire. Now, she was dying and realized she has forgotten to live. Ano po ang pinagkakaabalahan ninyo sa buhay? You might be putting all your energies in something that you have forgotten to live your life. Life is short, and you know that death is certain. If you read the book of Psalms, life is only 70 and 80 for those who are strong. Life is only 70 and 80 for those who are strong. Ano po? Maiksi lang ang buhay. Ako po'y 50 na, kaya malapit na ako. Ano po? Malapit na ako. Pero yung mga 60, mas malapit na ho kayo. Ano po? Ano po ang balak ninyo sa buhay ninyo? Ano po? Bago kayo lumisan sa mundong ito, at kailangan pong ipaalala natin sa ating mga sarili na ang ating pong ginagawa sa pang-araw-araw, ang siyang panuntunan o panukatan kung saan tayo pupunta pagkatapos dito sa mundong ito. Sometimes we forget this, that we will not be staying in this world forever, and after our life here on earth, we will spend eternity only in two places. It's either in a smoking or non-smoking. Kahit kayo'y naninigarilyo dito, alam kong ayaw nyo doon sa smoking area. Hindi po ba? So maganda pong itanong, what are the reasons of your living? Ano po ba ang mga panuntunan? Ano po ba ang mga nagtutulak sa inyo kung bakit kayo nabubuhay? May mga taong nabubuhay lamang sa galit, sa sama ng loob. May mga taong nabubuhay sa pangarap, ayaw namang kumilos. Hindi po ba? Pero ano po ang laman ng inyong mga isipan? Maganda pong itanong ito. When was the last time you have said the word, "This is my first time"? When was the last time you have said the word, "This is my first time"? Hello? Kailan? Ano po? Isip. When was the last time you have said the word, "This is my first time"? If you cannot remember it anymore, most probably matagal na yon. At ano po ang sabi? If you are not doing things in the first time, in your life, in the present time, therefore you are already busy dying. You are already busy dying. Ayaw nyo nang gumawa ng bago. Masyado na kayong komportable sa inyong kinalalagyan. My dear friends, my dear brothers and sisters,
what fills your mind? Ano po ang laman ng inyong mga isipan? Ano po ang inyong mga pangarap? Ano po yung mga bagay-bagay na sabi nga, ginugusto niyong gawin bago man lamang kayo pumanaw sa mundong ito? Bago man lamang, ano po? Palagi ko po itong sinasabi. Bernard Shaw have said this, what you sow is what you reap. If you sow an act, you reap a habit. If you sow a habit, you reap a character. If you sow a character, you reap your destiny. Kung ano ang iyong tinatanim, siyang iyong inaani. But I want to push further. Let us begin with what is in our mind. It says you have to guard your thoughts because your thoughts will become your words. Guard your words because your words will become your actions. Guard your actions because your actions will become your habit. Guard your habit because your habit will become your character. Guard your character because your character will become your destiny. Your tomorrow will be dictated on what are the things that you entertain in your mind. Bantayan mo ang iyong iniisip sapagkat ang iyong iniisip ay magiging iyong bukang bibig. Bantayan mo ang iyong bukang bibig sapagkat ang iyong bukang bibig ay magiging iyong pagkilos. Bantayan mo ang iyong pagkilos sapagkat ang iyong pagkilos ay magiging iyong pag-uugali. Bantayan mo ang iyong pag-uugali sapagkat ang iyong pag-uugali ay magiging iyong pagkatao. Bantayan mo ang iyong pagkatao sapagkat ang iyong pagkatao ay siyang iyong magiging bukas. Mga minamahal na mga kapatid, ang bukas ay hindi basta dumadating. Kagagawa natin ito sa ating pang-araw-araw na iniisip. Ang problema lamang po, marami sa atin ang ayaw mag-isip. Bakit ayaw mag-isip? Kasi nakakapagod mag-isip. Hindi po ba? Sinasabi ng mga nanay sa mga anak, pwede ba anak? Huwag ka ng talong ng talong. Nakakapagod. Hindi po ba ano? Pero pag ang anak ang nagtatanong, sinasabi din ng mga nanay o tatay, huwag ng talong. Ano? Bumili ka ng asukal. Bakit po bibili ng asukal? Huwag ng talong, bumili lang. Bumili ka ng tinapay. Bakit po bibili ng tinapay? Huwag ng tanong, anak. Bumili ka ng suka. Nanay, ba't bibili ng suka? Sabi ng huwag tanong. La. At lumaki ang babaeng ito, nagdalaga, nagkaroon ng boyfriend, nag-date sa sinihan, inakbayan ng boyfriend, at maya-maya hinihipuan sa masayalang bahagi ng katawan. At sabi niya sa kanyang boyfriend, bakit mo ginagawa yan? Sabi ng boyfriend, huwag ka na magtanong. Sabi ng dalagay, o nga pala, yun ang turo ng nanay ko. Ano po? My dear friends, dear brothers and sisters, we have this common temptation. What is our common temptation? To simply work on our reputations and not on our character. To simply work on our reputation and but not on our character. Be more concerned with your character than your reputation because your character is what you really are, while your reputation is merely what others think of you. Maganda pong pagtunan ng pansin ito. Sa pang-araw-araw po nating pamumuhay, kadalasan, ang atin lang pong pinagtutuunan ng pansin ay kung ano ang tingin ng ibang tao sa akin. That's what we call reputation. But it's good to ask ourselves, is your reputation your character? Pag sinabi po ba ng ibang tao na ikaw ay mabuti, ikaw po ba talaga ay mabuti? Hello? Pag sinabi po ng ibang tao na ikaw ay masama, ikaw po ba talaga ay masama? Ibig sabihin ng reputasyon ay ano lang ng pagkakakilala ng ibang tao sa iyo. Pero ang iyong tunay na pagkatao ay sabi nga, ay kung ano ang iyong kalooban. My dear friends, my dear brothers and sisters, we will never go to heaven by holding on to our own reputations. It is only in our character that we will be given entry to heaven. Reputation.
Kaya nga po, isang tukso? Some people simply want to be religious but not spiritual. Some people simply want to be religious but not really spiritual. Ano pong pinagkaiba ng dalawa? Yung mga madasalin, palasimba, palanubina, palarosaryo, ano pa? Nagdo-donate, ano pa? Lahat ng maganda. Nakakapagbigay ng talk, attend na recollection, retreat, lahat inatinad nila. Ano po? They can be religious. But the big question is, are they spiritual? Are they spiritual? At this point, I invite you to doubt on me. At this point, I want you to doubt on me. I want you to entertain the question, is that priest spiritual? How would you know a priest is only religious but not spiritual? How would you know? And the answer is, you will never know. Except for the person or the priest itself. How would you know that a priest celebrating the Eucharist really celebrated out of love and not for the sake of stipend? How would you know? Is there a way for you to know? Father, linggo ho ngayon, may patay kami. Wala pa pong nagmimisa, baka pwede po kayo magmisa. Sabi ni Father, nakaapat na akong misa, pagod na ako. Father, baka naman kahit isa na lang, kasi linggo, hindi po kami makapunta sa simbahan kami, sinamatayan kami. Hindi ba nakikita? Pagod na ako. Naintindihan ko po yan, Father. Kasi nakakapagod po talaga magmisa. Pero nakikiusap po kami, baka naman po, Father, sa pagkakataong ito, mapagbigyan nyo kami. Sabi ni Father, hindi mo nakikita mata ko. Pagod na ako. Sorry po, Father. Nagbabaka sakali lang. Kasi malapit lang po naman. Diyan lang po sa Forbes ang misa. Sabi ni Father, anong oras yan? How would you know? How would you know? Kay daming naglilingkod, kaya lang hindi malalaman kung anong tunay na kalooban. Hindi po ba? We have to accept that life is not all about us, but it's all about what God wants us to do through us. The big question is, are we maturing in our Christian life or refusing to live the safety in the comfort of our cribs? Ronald Rolheiser, in his book Holy Longing, gave 4 non-negotiable essentials of Christian life. 4 non-negotiable essentials of Christian life. Ano ibig sabihin nun? Kung ibig mo isabuhay ang iyong pananampalataya sa pang-araw-araw, 4 na bagay ang dapat naroroon. Ano-ano po yung 4 na bagay? Private prayer and private morality, mellowness of heart and spirit, social justice, and lastly, community as a constitutive element of true worship. Private prayer and private morality, mellowness of heart and spirit, social justice, community as a constitutive element of true worship. What is private prayer and private morality?
Private prayer and personal moral integrity in things, even in the smallest private affair, are things that Jesus makes non-negotiable in one's spiritual life. Hindi po niyo pwedeng sabihin sa Diyos, Lord, gumagawa naman ako ng malalaking kabutihan. Pwede bang wag mo na lang tingnan yung maliliit kong kasalanan? Hindi po pwede sa Diyos yun. It is non-negotiable. It is written in many spiritual classics that oftentimes saints themselves suggest that we will make progress in our spiritual life only if we daily do an extended period of private prayer and only if we practice a scrupulous vigilance in regards to all the moral areas within our private lives. Ano po ibig sabihin ng private prayer? Yung pong pagsisimba, public prayer yon. Yun pong Bible study na kasamang grupo, public prayer po yon. Pag kayo po ay sumasama sa prayer meeting, public prayer yon. Ang sinasabi po ng private prayer is that you have an individual private time exclusive for God. Ibig sabihin, meron kayong sariling prayer time. A particular hour in your day that you dedicate it exclusive for God. Na kayo lang. Mga minamahal mga kapatid, marami sa ating nagsisimba, nagnunubina, umattend ng prayer meeting, kasama sa napakaraming gawain, pero walang personal and private prayer time. Hindi mo man lamang na itatanong sa Diyos, Panginoon, ano po ba ang balak mo sa aking buhay? We end up doing a lot of things because we pursue an image of being religious and not really spiritual. Ano po sabi ni St. Ignatius of Loyola? There are 6 points in which you can do your private prayer by doing your awareness examen. First, pray for understanding. Take time to sit down and pray for the gift of understanding. Panginoon, naway maintindihan ko kung ano nangyayari sa aking buhay. Bakit po ako nagkakaganito? Bakit po nagkakaganito ang aking pamilya, ang aking mga anak, ang aking asawa? The gift of understanding. Second, you need to ask the Lord to grant you the grace of gratitude. Be thankful. Be thankful. Kaya po tayo, miserable ang buhay, kasi marami sa atin ang reklamador. Ano po? Reklamador. Hello? Ano po? Reklamador. Na para bagang mayroong, sabi nga ay obligasyon ang Diyos na lahat na lang ay pagaanin ang iyong buhay. Ano po? Ang problema po dyan, hindi tayo natututo. Pero sabi nga po, ang batayan ng isang masayang buhay ay isang pusong marunong magpasalamat. The basis of a happy life is a grateful heart. It's the same secret of the opposite. The secret of a miserable life is a grumbling spirit. Reklamo ng reklamo. Hindi nga po ba? Ano po? Sabi nung isang matanda, Father, hindi mo kami naintindihan, kami matatanda. Ano ba? Bakit naman po, Lola? Ha? Kami matatanda, kami talagang antukin na. Ha? Kung kailan namin gustong magising, kami inaantok. Pero kung kailan namin gustong matulog, gising kami. Ha? Ang dami ng masakit, Father. Ang dami ng bawal. Mahina na. Hindi na makarinig pagkaminsan. Malabo pang mata. Ang dami pang gamot. Father, hindi ba ako mahal ni Lord? Yan. Ano pa? Nagkamali siya ng pinagtanungan. Ano po?
Ay sabi ko, Lola, ilang taon na ho ba kayo? Sabi ng matanda, 82, Father. Lola, 82 na pala kayo eh. Dapat nga, patay na kayo eh. Di ba? Ha? Gusto niyo ng mahabang buhay? Ayaw niyong kayo tumatanda. Sino naman ang humaba ang buhay na hindi tumanda? Hindi po ba? Lord, pahabain mo ang buhay ko. Di ba? Pero sana nakakain ko pa rin lahat ang gustong kainin. Third, pay attention to your feelings. Understanding, gratitude, pay attention to your feelings. Kumusta po kayo? Maganda yung pang-araw-araw tinatanong nyo ang inyong mga nararamdaman, ang laman ng inyong kalooban. Kayo po ba'y masaya, malungkot, natatakot, excited? Tinatanong pa po ba ninyo yon? Ano po nararamdaman nyo ngayon? Ha? I think I'm happy. Mali yun. Ano po? You never think about your feelings. You feel it, hindi po ba? Kasama ko po yung aking 3 pamangkin. Inihahatid ko, akong driver. Napakaingay, Napakaingay ng mga bata ngayon, 3 beses kami tumigil, gusto ko ibaba eh. Bakit ha? Kasi bakit ba kailangan magsigawan pag nag-uusap? Anyway, ganun talaga siguro. Anyway, nung kami nasa expressway na, tinatanong ko, kayo ba'y nagugutom? Sabi ng isang pamangkin ko, isipin ko, Tito, hindi nagugutom yun. Ako po ninyo, iniisip nyo ba kayo kung kayo nagugutom? Hindi, nararamdaman yun. Hindi po ba? Kahit walang isip, alam mo, hindi po ba, no? Ganon din ang feelings. Alam nyo kung kayo'y galit, kung kayo'y naiinis, kung kayo'y you must identify your feelings. And fourth, you must learn to examine one of your feelings, choose one of the strong feelings, and let it to be the take-off point of your prayer. Allow those feelings to be the starting point of your dialogue with God. With your dialogue with God. Because in the deep of our emotion, God is there. God is there. Ginagamit ng Diyos ang ating mga nararamdaman upang ipadama niya sa atin kung meron siyang gustong sabihin at sa ating mga buhay. Ano po ang sikreto? Huwag magmamadali. Huwag nagmamadaling magdasal. Ito po ang kalungkutan ng maraming simbahan. Lalong-lalo na yung mga nagbo-volunteer mag-lead ng rosaryo. Ano po? Tabi. Ano po? Father, malilate sa misa eh. Di magsimula ng mas maaga, hindi po ba? Pero iba nagdadasal. Hindi talaga nagdadasal. Parang sila'y tuwang-tuwa na sila'y nagkakarera. Hindi po ba? Napapansin po ba ninyo yun? Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed are the fruit of Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you. Hindi po ba? Nakakahapo! Paano kayo pakikinggan ng Diyos niyan? Hindi po ba? Huwag minamadali. Ano po sabi ni St. Francis of Assisi? If you want to grow in your own personal, in your private prayer life, listen. Listen. You have to spend at least 30 minutes before the Blessed Sacrament. Huh? Oo. If you want to grow in your personal prayer life, it's according to St. Francis of Assisi, you have to spend at least 30 minutes before the Blessed Sacrament. Alam nyo na kung kayo religious, spiritual lang. Ano pa? Hindi po ba? 30 minutes. Ito ang sikreto. Sabi po niya, but if you are busy, listen, if you are busy, make it 1 hour.
Oh, akala nyo, ha? Ha? Sabi po ni Saint Francis yan, if you want to grow in your private prayer, spend at least 30 minutes before the Blessed Sacrament. But if you are busy, make it 1 hour. Ano po sabi ni Saint Augustine? If you are tempted to shorten your prayer, sister, hello? If you are tempted to shorten your prayer, add 5 minutes. Kung kayo po'y minamadali nyo, gusto nyo putulin kasi may gagawin kayo, hahabulin nyo ang telenovela, ano pa? Add 5 minutes. Kaya huwag niyong mamadaliin, hahaba lalo. Ano po? Fifth, look ahead. Look ahead. Regardless of what you feel, how you feel, look ahead and make decisions in whatever state of your emotions. Make decisions. Make decisions regardless of how you feel. Meron pong 4 na bagay na mahalaga sa buhay ng isang tao. Mahalaga, 4 na bagay. You must know to stay focused. Stay focused. Ano po? Second, you must know your priorities. Stay focused. Know your priorities. Third, live a balanced life, ora et labora. Hindi lang nagdadasal, dapat nagtatrabaho. Hindi lang nagtatrabaho, dapat nagdadasal. At ang ika-4, do not be afraid to make painful decisions for God. If you want to have what? A purpose-driven life. If you want to have a purpose-driven life, you must stay focused, know your priorities, live a balanced life, ora et labora, and do not be afraid to make painful decisions for God. Stay focused. Maiksi lang ang buhay. Gusto kong pumunta sa langit pagkatapos nito. Then know your priorities. Yan po bang iyong ginagawa? Magdadala sa'yo sa langit? Yan po bang iyong pinag-aawayan po ba ninyo? Magdadala sa'yo sa langit? Ano po? Third, live a balanced life. Hindi pwedeng puro dasal, kailangan magtrabaho. Hindi pwedeng puro trabaho, kailangan magdasal. Ano po? Sakit ito ng marami. Ano sakit ng marami? Dinadaan lang sa dasal lahat ng bagay, pero ayaw kumilos. Ano po? Yan po yung mga kukuha ng board exam. Pupunta kay Father. Father, baka naman pwedeng magpa-bless kami, pray over nyo kami. Tapos i-bless po ninyo itong aming lapis at ballpen. Bakit po? Kami po kukuha ng board exam. Ano? Ang aking pong tanong kaagad dyan ay, kayo po ba'y nag-aral? Di ba? Ay, Father, konti, pero kami po ay nagnobina. Ha? Ang sagot ko kagad eh, ibabad ko man sa holy water yan. Wala yang isusulat na sagot. Ano po ninyo? Para bang lahat na lang ipagdadasal. Ano po? Sabi nga ng isang lalaki, Father, please pray for me. I want to get married. Pagkatapos na misa ko ito. Bakit mo gusto mag-asawa? Ang sagot sa akin eh, kasi Father, ako po'y nalulungkot na. Sabi ko, Totoy, wag na wag ka mag-aasawa. Tanong niya sa akin, bakit po, Father? At least ngayon, ikaw pa lang ang malungkot. Hindi po ba? Yung mga may asawa dito, ha? Kayo po ba'y palaging masaya? Mabuti kung pagising nyo, ang asawa nyo, good morning, good morning. Hindi naman, nakakabwisit lalo yun. Hindi po ba? Ano po? And lastly, close your private prayer with a formulated prayer like our Father. Because you can never be wrong in praying the Lord's Prayer, the very prayer Jesus taught His disciples. Ulitin po natin. Ask for the grace of understanding. Ask for the grace to be grateful. Give thanks.
identify your feelings, focus on one of your feelings, and allow that feeling to be your take-off point as your conversation, a starting point with your conversation with God. Fifth, sabi nga, look ahead, decide regardless how you feel. And six, close your prayer with our Father. Second, mellowness of heart and spirit. Mellowness of heart and spirit. Sanctity has to do with gratitude. To be a saint is to be fueled by gratitude, nothing more and nothing less. Only one kind of person transformed the world spiritually. Someone with a grateful heart. Sanctity is as much about having a mellow heart as it is about believing in doing the right things, as much as about proper energy as about truth. Ano pa ibig sabihin nun? Napakadaling maging mabait, malumanay, kapag maayos ang buhay. Hindi po ba, no? Napakadali. Pero masusukat ang ating mga puso, ang ating mga pananalita, kung talagang malumanay sa panahon na tayo ay may kagalit, frustrated kayo, at meron kayong gustong gawin na hindi nyo magawa. Ano po? Sabi nung isa, yung mga Ilonggo, palaging malumanay. Ano po, di ba? I was talking in English. How come they know I'm Ilonggo? I do not know, Father. Ano po? Oo nga. Galit na. Sasabihin sa'yo, ikaw kaya ay papatayin ko. Ano po? Hindi yun ang ibig sabihin ng malumanay. Ano po? Ang malumanay ay kayo po ay alam ninyo ang inyong katatayuan sa buhay. Malumanay speaks of temperance. Pagtitimpi. Pagtitimpi. Pag kayo po'y nagugulat, anong kalabaw ang inyong tinatawag? Hindi po ba? Maraming taong nagsisimba, nagdadasal, sabi nga'y membro ng kung ano-anong organisasyon sa simbahan, parang hindi makapatay ng langaw at lamok, pero pag uwi ko magmura sa katulong, ganun na lang. Hindi po ba? Tayo po ba'y malumanay? Ano po? The challenge is to stay warm of heart, an integral part of fasting. Asceticism is as much about disciplining the emotions as it is about disciplining the body. What good is a trim body, free of fat and toxins, but full of anger and unhappiness? Po ninyo? Pagka minsan, humahanga ka, wow, sexy. Hindi po ba? Pero galit na galit pala. Ano po? What good is fidelity in terms of keeping the commandments and practicing justice if we end up as bitter as the older brother in the prodigal son? Ginagawa mo nga lahat ng tama, pero mapaghusga ka, maging sa sarili mong kapatid. My brothers and sisters, we can always do what is right, but not always for the right reason. Ginagawa po natin ang tama, anong inaasahan ng ating kapwa, pero pagkaminsan, hindi sa tamang dahilan. Third, social justice. More than a few Christians might be surprised to learn that the call to involve in creating justice for the poor is just as essential and non-negotiable within the spiritual life as is Jesus' commandment to pray and keep our private lives in order. Ultimately, we will be judged on how we treat the poor. We will go to heaven or hell on the basis of giving
or not giving food, water, clothing, shelter, and justice to the poor. How we treat the poor is how we treat God. How we treat the poor is how we treat God. Father, nagbibigay naman kami. Ganito na lang. Yung may mga sasakyan dito, yung po mga may sasakyan, nagmamaneho kayo. Are you living the call for social justice? Even in the way you park your car, it speaks of your own charity towards others. Kung alam po ninyo na limitado ang parking, pero hindi kayo nakapark sa pagitan ng dalawang guhit, basta ipinasok niyong ganyan, ibig sabihin, wala kayong konsepto ng social justice. Hello? Opo ninyo? Pagka minsan, basta lang may saksak. Opo ninyo? O kaya pagka haba-haba ng pila ng traffic, ano po? At kayo po'y biglang sumalungat at sinalubong ninyo, huwag niyong sasabihin kayo po ay may konsepto ng social justice. Ang tawag po doon ay isang makasariling pag-iisip lamang. O ganito, marami mga bata ganito, huwag inaaksaya ang pagkain sa pinggan. Hello? Bakit? Hindi lang ako sa bata, pati sa matatanda. Marami sa atin ang takaw tingin. Apa ninyo? Minsan, may mag-ama nakatayo sa harapan ng eat all you can. Lunch, $4.50 plus. Sabi nung tatay sa anak, anak, panalo ba tayo dito o talo? Sabi ng bata, panalo tayo dyan, tatay. Tayo na. Ano nyo? Ano ibig sabihin? Pagpasok nun, kakainin nun lahat ang pwede nilang kainin. At habang kumakain, kinukwenta, $4.50 na ba ito? $4.50 na ba ito? Kahit busog na. Apa? Hindi lang sila busog na busog. Ang tawag po sa inyo mga taong busog na, sa hapon ay masuka-suka. Ano pa? Nahihilo na kinukwento. Kulang pa ito. Ay, nako. Ano po? Walang concept ng social justice. At pag sinabi mo, anak, ubusin mo yan. Maraming nagugutom ngayon. Ano sagot na ibang bata? Bakit po, nanay? Pag inubos ko po ba ito, mabubusig po ba sila? Anong klase mentalidad dyan? Hindi po ba? Yan ang mga makasariling mentalidad. Hindi sila mabubusog. Pero dahil kumuha ka ng sobra na para sa iyo, merong ibang nilikhang nagugutom dahil ang pagkain para sa kanyang pinggan, nasa pinggan mo. Hello. Kaya kung mayroon po kayong sobrang t-shirt, damit, kung ano-anong meron kayong hindi nyo nagagamit, sa kabilang sulok ng daigdig, merong kinakapos dahil ang para sa kanya ay nasa iyo. Sabi po yan ni Mother Teresa ng Calcutta, if you have more shoes, slippers, sandals in your room that you are not using, somebody in this world is walking naked or barefooted because what is his is in your closet. Maganda pong pagtunan ng pansin yun. Fourth, community as a constitutive elements of true worship. Spirituality is ultimately communitarian. Spirituality
is ultimately communitarian. It may seem easier to be holy when no one else is around to prostrate your preferences, but that is a false, untested holiness. Isolation breeds deceitfulness. It is easy to fool ourselves into thinking we are mature if there is no one to challenge us. Real maturity shows up in relationship. Kaya nga po sinasabi, napakadaling maging banal sa isang taong walang pakialam sa kapwa. Di po ba? Pero kung ikaw ay nasa isang komunidad, malalaman mo kung talagang ikaw ay banal. Bakit? Kasi hindi lahat ng kasama sa komunidad maayos, hindi po ba? Sa pamilya nga, hindi maayos eh. Di ba, sister? Ano? Ha? Sa kumbento ba, sister, maayos kayong lahat? Hindi naman, di ba? Yung po mga gusto magmadre, lumapit lang po sa kanila, may dala po sila mga application form, 3 po ang hinahanap sa mga magmamadre. Dapat po malakas kumain, mahimbing matulog, at malakas tumawa. Yeah. Di ba sister, masayahin, malusog, at mapayapa ang puso. Yan ang ibig sabihin nun. Ha? We are created for community, fashioned for fellowship, and formed for a family, and none of us can fulfill God's purpose by ourselves. According to St. Paul, we are put together, joined together, built together, members together, heirs together, fitted together, held together, and will be caught up together. Sa madalit sabi, hindi kayo makakarating sa langit ng nag-iisa. Yun ang magandang pagtuunan ng pansin. Hindi po kayo makakarating sa langit na nag-iisa. Or sa madalit sabi, hindi kayo pupunta ng impyerno na nag-iisa. Huwag niyo ako isama. Ano po? Ha? Pag tinanong niyo ang mga bata ngayon, anak, ba't ka naman bagsak? Alam mo yung sagot ng maraming bata? Nanay, huwag na kayo magalit, marami naman kami. Di ba, Ba't gano'n ang mga sagot? Ang problema niyan, meron din matatandang gano'n. Bakit nyo ginawa nyo? Ay, ginagawa naman ng marami yan eh. Hindi po ba? Hindi na tayo nag-iisip kung yan ay tama at mali. Ang pinag-uusapan na lang natin ay anong ginagawa ng nakakarami. Hindi po ba? Hello? Tawa kayo ng tawa. May exam po ito pagkatapos. Ano po? 4 non-negotiable essentials. Ano po yun? Private prayer and private morality, mellowness of heart and spirit, social justice, community as a constitutive element of our life. Ano po? Now, some points on how we can really live our Christian faith. First, nasabi ko na po ito dati, uulitin ko lang, strive for growth and not simply change. Strive for growth and not simply change. The only thing that doesn't change in this world is changing. Ang natatanging hindi nagbabago sa mundong ito ay ang pagbabago. Wala man kayong gawin, magbabago kayo. Ano po? Magbabago ang inyong tsura. Simula sa isang makinis na balat hanggang sa kulubot na balat. Ano po? Bata pang matanda. Di po ba? Magbabago kayo. Sa ayaw at sa gusto ninyo. Ano po? Pero ang tanong po ay, kayo po ba ay umuunlad? Hindi lahat ng nagbago, umunlad. Yung iba nagbago lang. Ano po? Taon-taon umaattend ng rekoleksyon. Hindi naman umuunlad. Hindi po ba? Masungit pa rin. Ano po? Ha? Huwag ko kayo magsisikuhan kahit madilim kita ko kayo. Ano po? Di po ba? Ano po? Ang dami nagbago.
Dati nagiinom, di na nagiinom. Nagsashabu na lang. Di ba? Ano ba? Ha? Dati late, hindi na late. Absent na ngayon. Di po ba? Nagbago yun. Di umunlad. Dati nabababae. Ngayon? Ay, hindi ako may sabi niyan. Ha? Kita nyo na, yan ang laman ng isip ninyo. Mapanghusga! Kita nyo na, ang bilis nating mag-isip. Ay, hindi pa? Magbago. At pagkatapos magbago, kailangan umunlad. My dear friends, my dear brothers and sisters, we always pray and demand that others will change, except that we try to change ourselves. Even Jesus was not able to change the heart of Judas. Di po ba? Even Jesus was not able to change the heart of Judas. Why? Because change is a personal choice. Parents, you can never change your children. You can only influence them. No one has the power to change anyone. But if you want others to change, start changing yourselves. And by changing yourselves, others might change. Huwag nating hanapin ang pagbabago sa iba. Baguhin po muna natin ang ating mga sarili at baka sakasakali sa ating mga pagbabago, ang iba ay magbago rin. But the only way to change our lives is to change our attitude. Napakadaling magpalit ng damit, pero napakahirap magpalit ng nakaugalian o nakasanayang pagkatao. A simple definition of attitude: your attitude is the librarian of your past, the speaker of your present, and the prophet of your future. Your attitude is the librarian of your past, the speaker of your present, and the prophet of your future. If we are not going to change our attitude, then our attitude will dictate us what kind of person we will become tomorrow. Baguhin ang mga pagkatao. Baguhin ang mga pananaw. Second, participate and not simply belong. Participate and not simply belong. Ano po? Marami sa atin gustong sumali pero ayaw makihalubilo. Ay, nako. Meron ho akong parokyano nun. Lahat ng organisasyon, member siya. Lourdes, Fatima, Carmel, ano pa, Apostolado. Aba, dami niyang uniforme. Ano po? At sabi ko, sa aming prosesyon, ang inyo pong isusuot ay kung anong uniforme ninyo. Ay, nasira siya. Ha? Hindi niya malaman. Ha? Ano kayo uniforme isusuot ko? Ano po? Bakit? Marami sa atin mahilig sa picture. Ako ninyo? Gusto ipapicture ng papicture. Picturean ng picturean. Ayaw naman magpa-develop. Nanghihingi lang. Hindi po ba? We simply want to belong, but we don't want to participate. Ayaw mag-serve. Ano po ninyo? Pakinggan nyo mabuti. Ayaw mag-serve. Ha? Hindi po kailangan kayo ay mag-retire bago kayo sumama sa pagiging lay minister. Ano po ninyo? Hello? Kasi may mga parokya, yung kanilang mga lay minister, katatanda na. Di ba ano? Inantay na sila mag-retire. Dahil matatanda na, ang tagal makarating ni Kristo mula sa altar hanggang sa mga tao. Ay! Nakapila ka dyan, ang tagal. At natatakot ka, baka mabubo. Ano po? Hindi nyo kailangang mag-antay na kayo ay mag-retire bago mag-lay minister. Ano pa? Naalala ko naman yung aking mga paboritong koro. Nadinig, alam nyo na ito, di ba?
doon sa dati kong parokya. Sa aking misa sa umaga, matatanda lang naman na nagsisimba. Ano po? Yung mga parang nakabili na ng upuan sa parokya. Di ba ano? Di ba ano? Tingnan nyo sila. Diyan sila palagi nakaupo. Parang nabili na nila yung upuan. Pag kayo umupo dyan, galit sa inyo. Ano po? Ay, sinong choir mo? Di matatanda, ano? Ha? Matatanda. 5 matatandang dalaga. Ano po? Ha? Ting! Bago pa makatayo. Ay, Diyos ko. Ano pa? Tawa kayo ng tawa, tatanda rin kayo. Ano pa? Sabi ng organ, hindi pa makapasok. Ano pa? Ha? Di ba, ano? Kaya ako'y tuwan-tuwa doon. Ako'y tumagal sa parokya ngayon. Santo na ako ngayon. Ano po? Patay na nga lang. Ano po? Di ba? Ha? Spice Girls sa mga tawag ko sa kanila. Sikat noon na Spice Boys eh. Spice Girls ang tawag ko sa kanila. Sa Tagalog, sila ang nagdulot ng pait sa aking buhay. Ano po? Ang iba yumao na. Ano po? Ha? Ang aming repertoire sa araw-araw, buksan ng aming puso. Ting! Panahon sila ng plaka. Ano po? Ang speed ay 45, ginagawang 33. Ano po? Buksan ang aming Ay, nako! Ha? Dapat 30 minutes lang ang misa sa umaga, 1 oras kami palagi. Bakit? Ang tagal binubuksan! Pag sinabi nyo, kanina pa po ako dito, buksan nyo na, ano ba? 3 araw akong walang choir. Galit sa akin. Ano po? Ha? Ba't kayo wala? Kayo nagtatampo ano? Kasi Father, wala kang ginawa, kundi laiting kami. Aba, sinasabi ko lang, itama nyo sa tiyempo. Di ba? Ang sagot ba naman sa akin hindi pa ho kayo pare, choir na kami. Yun na nga eh. Di ba ano? Ha? Kailangan ba nating antayin na kayo pumanaw? Ha? Pero ang problema bakit sila? Kasi walang gusto. Walang gusto. Kayo naman na mag-choir, sila na lang. Sila lang. Ha? Ang lector mo, pagkabagal-bagal magbasa. Ano po? A reading from the letter of Paul to the Philippines. Apa? Baka mali yung aming leksyonary, may Philippines eh. Philippians yung Philippians. Ano pa? Help. Third, help in a simple care. Uy, huwag kayong tawa ng tawa. Ano pa? Maubusan tayo ng oras. Ano po? Help in a simple care. Tumulong, wag lang maawain. Tayo mga Pilipino, masyado tayong maawain, pero hindi tayo matulungin. Apo ninyo? Napapansin niyo ba yun? Uy, alam mo ba si sister, namatay ang asawa? Ay, kawawa naman. Alam mo ba, ang laki ng binayaran nila sa hospital? Ay, kawawa naman. Ay, tayo po magpapasdahat para may tulong man lang tayo. Ay, kawawa naman. Napakaraming maawain. Ayaw tumulong. Ano po? Pagdating ng kainan sa parokya, lahat gustong kumain. Walang gustong magdala. Hindi po ba, ano? Tabi, ha? Tabi. Pero sa totoo lang, pag sinasabi nyo magdala kayong pagkain, 2 para sa iyo at para sa isang sino man, hindi nagdadala. Pero pag nakalatag ng pagkain sa lamesa, paniantingin, titingnan ko anong titirahin, ano po? Hindi na nagdala, pagkatapos ng kainan, maglalabas ng plastic. Di ba ano? Hindi na nagdala, nagbaon pa. Lahat kakainin. Ilalagay sa pinggan. Galit na galit pag paper plate lang. Di ba? Ano? Bakit? Malambot eh. Malambot.
Hindi pwedeng madami ang laman. Kaya 5 patong na paper plate para matigas. Isusubo lahat. Dali. Baka maubusan. Pero titingnan yung katabi kung ano nakuha. At pag may nakuha yung katabi na hindi niya nakuha, saan mo nakuha yan? Di ba ano? Hindi naman nagdala. Saan mo nakuha yan? Doon po nanay. Dali. Ay, wala na. Uupo, malungkot. Inabot po niya, wala na nga eh. Pwede pahingin ng konti. Yan. Gusto lang kumain, ayaw mag-donate. Ano po? Pang-4, practice your faith and not simply believe. Practice our faith and not simply believe. Marami sa atin ang kung ano-ano ang pinaniniwalaan, hindi naman isinasabuhay. Hindi po ba? Hello? Katatapos na linggo ng palaspas. Nasaan yung mga palaspas ninyo? Nasa bahay. Anong ginagawa? Nasa bahay ba? Di ba? Saan nilalagay? Sa pinto, sa altar, sa bintana. Ay, di ba ba? Mamamatay na lang tayo, yan pa rin ang sagot. Sa pinto, sa bintana, sa altar. Di ba ba? Bakit nilalagay sa bintana? Ang sagot pa rin ng marami ay, para po hindi makapasok ang kidlat. Ano ka? Anong kinalaman ng palaspas sa kidlat? Mga minamahal na mga kapatid, yan po ay galing sa pamanhiin ng matatanda na nilalagay ang palaspas sa bintana para wag magtanan ang mga anak. Kasi ang mga magulang, nakahiga sa pintuan, hindi po ba? So huli ka. So saan nagtatana noon? Sa bintana. May nagtatana pa ba sa bintana ngayon? Wala na, may grills eh. Di po ba? Sa pinto mo na. Yung iba nakalagay sa altar. Ano po? Pananampalataya. Katabi ang Santo Niño. Lalong-lalo ng mga may tindahan. Kalalaki ng palaspas. Doon sa inyong altar. Nandun ang Santo Niño. May insenso. Kasama yung palakang may piso. At may pusang kakaway-kaway. Tapos kayo nubina ng nubina. Ay, naku po, bakit nasa pinto ang palaspas? Ang sagot ng marami, para hindi po makapasok ang masamang espiritu. Hindi po ba? Oo, tama po yun. Pero sana bago nilagay, winasiwas nyo muna sa loob ng bahay. Ano pa? Bakit? Kasi pag nailagay nyo na sa pinto, hindi na makakapasok ang masamang espiritu. Ang problema yung nasa loob, di na rin makakalabas. Ano pa? Be good and not simply kind. Ano po? Strive for growth and not simply change. Participate and not simply belong. Help and not simply care. Practice our faith and not simply believe. Be good and not simply kind. Maging mabuti, wag lang mabait. Maging mabuti, wag lang mabait. Ano yung mabait? Yung ayaw na may kagalit. Kaya kahit mali ang ginagawa ng kapwa, okay lang. Yung mabuti, may nakakagalit sila kasi alam nilang sila'y dapat manindigan kung ano ang tama at mali. Hindi po ba? Kaya kung kayo ay wala pang nakakaaway, hello, baka wala pa kayong pinaninindigan. Kung kayo ay wala pang nakakaaway, baka wala pa kayong pinaninindigan. Kasi kung meron kayong paninindigan, meron talaga kayong nagiging kagalit. Hindi po ba? Pero hindi ko po sinasabing, yung may kaaway, may paninindigan. Yung iba palaway lang talaga. Ano po? 6, reconcile and not simply forgive. Reconcile and not simply forgive. Ano ibig sabihin nun? Matutong makipagkasundo, wag lang magpatawad. Tayo mga Pilipino, mapagpatawad tayo, pero hindi tayo marunong makipagkasundo. Paano, Father? Nag-away. Kayo magpatawad na. Opo, Father, pinatawad ko na yan. Ayaw ko lang makita. Sana, Father, huwag siyang haharang sa kalsada. Baka mabigla ako. Makabig ko ang manibela, tamaan siya. Ano po? Marami sa atin. Marunong magpatawad, pero hindi marunong makipagkasundo. And lastly, if you want to live your faith
Work and not simply dream. Work and not simply dream. Mga minamahal na mga kapatid, huwag lang nangangarap, dapat nagtatrabaho din. Ano po? If you want to have a better world, start it with yourself. If you want to have a better world, start it with yourself. God is more concerned with our conversion than our comfort. Because reflection is more than seeing our face in the mirror. Reflection is more than seeing our face in the mirror. May misa po tayo, kaya kailangan kong tumigil na. Ha? At alam kong kayo walang itatanong, kasi magmimisa na. Ano po? Huwag na kayong magtanong. Ano po? Pero sana po, may natututunan tayo. Ano po? My dear friends, my dear brothers and sisters, hindi pa ako tapos, palakpakan. Talagang minamadali niyo ako, ha? Nawala tuloy yung sasabihin ko. Baka mayroong gusto magpari dyan. Ano po? So mag-apply sa Holy Apostles, 895-8855. Ano po? Tinatanggap po namin ay college graduate, 25 years old and above, but not more than 40, that work at least 2 years. Ano po? Ang aking palaging kalungkutan na ito, kapag ako'y lumalapit sa isang magulang at sinasabi ko, baka po pwede magpare ang inyong anak, ang sagot palagi sa akin ay wag, Father, sayang. Kulang na nga ang pare, sayang pa. Bakit po naman sayang? Ay, gwapo eh. Ayun naman, masakit. Bakit? Pangit ba kami? Apa? My dear friends, my dear brothers and sisters, it's so easy to listen to a recollection, to a talk like this, but perhaps the challenge is, what have I become? What have I become? Have I become a better person compared to last year? Will I be a better person next year compared to this year? My dear friends, my dear brothers and sisters, we fail to become a better person because we have failed to practice our faith. We have failed to live our Christian faith in our daily lives. Simple lang, ang hamon ay isabuhay ang pananampalataya at huwag maiwan sa isang pangarap na sana'y sila'y magbago, huwag lang ako. Nakakalungkot, pagkatapos ng recollection may magsasabing, sana nandito sila, Father, sana nadinig nila. Kaya sila wala dito kasi hindi yung para sa kanila. Pero ikaw na narito, narinig mo, sana may sa buhay mo. Let us pray. Ama namin mapagmahal, narito ang iyong mga anak. Taglay ang kanilang mga pagnanasa na mapabuti sa iyong harapan. Batid mo ang aming mga kahinaan, walang natatago at nalilihim sa iyong mga paningin. Ang aming mga kasalanan, Panginoon, na paulit-ulit namin ginagawa dala ng aming mga kahinaan. Pero kahit kailan, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan, hindi ka nawala ng pag-asa sa amin. Sana po, Panginoon, huwag kaming mawala ng pag-asa sa aming mga buhay. Hindi mo pinabayaan at kahit kailan, Panginoon, hindi ka nawala ng pag-asa sa aming mga kapatid. Sana'y huwag rin kaming mawala ng pag-asa sa kanila. Panibaguhin mo kami. Nawa po, Panginoon, na aming mga buhay maging kalugod-lugod sa iyo. Nawa ang bawat isa sa amin, aming pamilya, ay pagharian ng iyong pagmamahalan, pagkakaisa, pagkakasundo-sundo, kapayapaan, kasayahan, puspos ng pag-ibig at kasaganahan. Panginoon, dinadalangin ko kung ano man po ang kahilingan ng kanilang mga puso ng mga narito ngayon. Nawa po'y kalugdan mo ito, ipagkaloob mo sa kanilang mga panalangin, at ang bawat isang narito, Panginoon, ay iyong pagpalain. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat.